Ampersand quote, siya ay ipinanganak upang maglingkod sa pamilyang ito. Iyon ang utang na loob na dapat niyang bayaran hanggang sa huling hininga niya. Ampersand quote. Boses iyon ni Ramon. Ang malamig si hikot kakigan tihivang iset, social ka si yif iset kasiat ise kaudzi, ni Aiden durad hikigan si, Donna Celestina. Ang fay etastoy is sab saitim Sa labas ng pinto, nakatayo si Teresita. Basang-basa ang kanyang manipis na suot na blusa, dumidikit sa kanyang balat na nanginginig sa ginao ng ulan sa labas. Ang kanyang mga daliri, na puno ng kalyo mula sa paghihiwa ng mga sangkap ng pagkain mula madaling araw, ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng isang malaking dermos. Sa loob niyon ay ang mainit na sarsa ng lomi, ang espesyal na luto niya na may amoy ng ginisang bawang at murang paminta. Isang amoy na sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang pagsusumikap sa VAI para lang matustusan ang marangyang gamot ng kanyang biyenan. Siya ay galing sa palengke, tumakbo sa gitna ng baha, tinitiis ang hapdi ng bawat patak ng ulan sa kanyang mukha dahil sa takot na baka hindi na niya maabutan ang huling sandali ni Donna Celestina. Ngunit ang tagpong bumulaga sa kanya sa silid na iyon ay hindi amoy ng kamatayan o gamot. Isang halimuyak ng mamahaling pabango na mabulaklak at matapang ang humahalimuyak mula sa loob, humahalo sa amoy ng bago at malamig na aircon. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Teresita si Donna Celestina. Ang babaeng kaninang umaga ay nag-aagaw buhay umano sa telepono, ngayon ay nakaupo ng tuwid sa isang sofa na yari sa mamahaling balat, masiglang humihigop ng wine habang nakasuot ng kanyang mga perlas. Sa tabi nito ay si Lucia, ang babaeng ipinakilala ni Ramon bilang isang business partner. Ngunit ang paraan ng paghaplos ni Lucia sa braso ng kanyang asawa ay hindi pang negosyo. Ampersand quote, but Ramon, honey, kailangan nating masiguro na hindi siya makakakuha kahit isang kusing pagkatapos nating ilipat ang lahat ng titulo sa pangalan mo. Ampersand quote, sabi ni Lucia sa tonong taglish na puno ng pagkukunwari. Ampersand quote, I'll mean it ampersand apos, so kawawa naman for her, but we need our future to be secure. Ampersand apos, diba? Ampersand quote. Tumawa si Doña Celestina, isang tawang tuyo at walang bahid ng konsensya. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, Hija. Teresita is knave. Konting drama ko lang tungkol sa utang na loob niya sa pamilyang ito, dahil kinuha namin siyang katulong noong bata siya, pipirma na ampersand apos, yan sa kahit anong papel. Gagawin natin siyang legal maid sa sarili niyang pamamahay, ampersand quote. Ang init ng dermo sa kamay ni Teresita ay tila naging yelo. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-aalala, ay biglang tumigil sa pagtibok ng mabilis. Namatay ang lahat ng emosyon sa kanyang dibdib, pinalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Ang katawan niya ay hindi nanginig sa galit. Sa halip, dahan-dahan niyang niluwag ang kanyang pagkakahawak sa dermos. Ang bakal na lalagyan ay bumagsak sa sahig. Walang tunog ng pagsabog, kundi ang malapot na sabaw ng lomi na dahan-dahang kumalat sa mamahaling carpet sa labas ng pinto, tila isang maduming mansa sa gitna ng lahat ng karangyaan. Ang amoy ng bawang at pawis ng mahirap ay unti-unting pumasok sa loob ng silid, nang gugulo sa bango ng kanilang mamahaling alak. Napatigil ang tawanan sa loob. Bumukas ang pinto. Tumambad kay Ramon ang kanyang asawa. Ang buhok ni Teresita ay nakadikit sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong luha, patay at malamig. Ampersand quote, Teresita. Kanina ka pa ba dyan? Ampersand quote, tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng gulat, ngunit mabilis na napalitan ng inis nang makita ang tulo ng tubig mula sa damit ng asawa sa kanyang sahig. Ampersand quote, look at you ampersand apos, remaking a mess. Bakit ka ba nandito? Sabi ko sa ospital ka pumunta, ampersand quote. Tiningnan ni Teresita ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang biyena na biglang nagkunwaring nanghihina sa sofa, at huli ay kay Lucia na halatang nandidiri sa kanyang hitsura. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Hindi ito ngiti ng isang biktima. Ito ay ngiti ng isang taong huling nakakita sa dulo ng isang mahabang bangungot. Ampersand quote, ang lomi, Ramon ampersand quote, ang boses ni Teresita ay mahina ngunit matalim gaya ng isang labaha. Ampersand quote, masarap pa sana ampersand apos, yan habang mainit. Sayang. Parang ang 10 taon ko rito sa pamilyang ito.
Sayang na sayang, ampersand quote. Hindi siya naghintay ng paliwanag. Tinalikuran niya sila. Ang bawat hakbang niya palayo ay nag-iiwan ng basang bakas sa sahig, ngunit ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayan na hindi mababali ng kahit anong bagyo. Sa kanyang isipan, hindi ang mukha ni Ramon ang nakaukit, kundi ang mga dokumentong nakita niya sa ibabaw ng mesa sa loob ng silid. Nagsisimula pa lang ang gabi, at ang ulan ay tila naghugas sa kanyang dating pagkatao. Ang gabi ay hindi na nagdadala ng pahinga para kay Teresita, kundi isang malapot na dilim na tila gustong lalamunin ang kanyang buong pagkatao. Pag-uwi niya sa kanilang lumang bahay, ang bahay na itinaguyod niya mula sa bawat sentimong kinita niya sa pagbebenta ng pagkaing kalye, sinalubong siya ng katahimikan. Isang katahimikang kasing lamig ng bangkay. Hindi siya nagpahinga. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kalamnan dahil sa basang damit, nagsimula siyang kumilos. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at naramdaman ang magaspang na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha niya ang balde at basahan. Amoy ng matapang na Clorox at sabon ang pumalit sa bango ng ulan. Kinasanayan na niya ang amoy na ito, ang amoy ng paglilingkod, ang amoy ng isang taong walang karapatang mapagod. Nilinis niya ang bawat sulok ng sala. Pinunasan ang mga antigong muebles na labis na pinahahalagahan ni Doña Celestina. Habang ginagawa ito, ang mga salita ni Ramon sa silid na iyon ay paulit-ulit na umaalinggaw sa kanyang pandinig, tila mga patak ng asido na unti-unting tinutunaw ang kanyang puso. Maya-maya pa, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kotse ay sinundan ng marahas na pagpihit ng doorknob sa pintuan ng bahay. Pumasok si Doña Celestina na inaalalayan ni Ramon. Ang matandang babae ay agad na nagpanggap na ng hihina. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa katarayan tungo sa isang huwad na pagdurusa. Ampersand quote, Teresita. Anak, bakit wala ka sa ospital kanina? Halos mamatay na ako sa kakahintay sa iyo. Ampersand quote, ang boses ni Doña Celestina ay gumaralgal, puno ng sining ng pag-arte. Ampersand quote, mabuti na lang at dumating ang partner ni Ramon, si Lucia. Siya ang nag-asikaso sa akin habang ikaw ay kung saan-saan naglalagi, ampersand quote. Tumingin si Teresita sa kanyang biyenan. Nakikita niya ang bawat lamat sa makapal na makeup nito. Ampersand quote, pasensya na po, mama. Marami lang po akong inasikaso sa palengke para may pambayad tayo sa susunod ninyong check-up, ampersand quote, ang tugon ni Teresita sa tonong walang kasing layo, kasing lamig ng tubig sa gripo. Ampersand quote, hay naku, Teresita, ampersand apos, wag mo na akong sagutin ng ganyan, ampersand quote, pagputol ni Ramon habang tinatanggal ang kanyang mamahaling coat. Ampersand quote, pagod ang mama. Halika rito, hilutin mo ang mga paa niya. Iyan lang naman ang silbi mo rito, ampersand apos, di ba? Ang mag-alaga sa amin, ampersand quote. Dahan-dahang lumapit si Teresita. Lumuhod siya sa paanan ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga kamay na puno ng hiwa mula sa pagtitinda ay nagsimulang humawak sa mapuputi at makinis na paa ni Doña Celestina. Ramdam ni Teresita ang pangutya sa bawat titig ng matanda. Habang minamasahe niya ang mga binti nito, nakita niya si Doña Celestina na palihim na naglalabas ng kanyang cellphone. Sa screen nito, mabilis na sumusulat ang matanda ng mensahe kay Lucia. Isang ngising tagumpay ang sumilay sa mga labi ng biyenan habang ang kanyang dumi at pagod ay ipinapahid sa palad ng kanyang dusa. Ampersand quote, alam mo, Teresita, ampersand quote, simula ni Doña Celestina habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa telepono. Ampersand quote, malaki ang utang na loob mo sa amin. Noong kinuha ka namin, wala kang kahit ano. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kaya kahit gaano ka man kapagod, isipin mo na lang na pambayad mo ito sa kabutihang loob ng pamilyang Valderrama, ampersand quote. Hindi sumagot si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ilalim ng unan sa sofa kung saan nakasandal ang matanda. May isang itim na sobrang nakasilip doon, isang bagay na hindi niya nakita noon. Isang lihim na tila itinatago sa gitna ng lahat ng dumi ng kanilang pagkatao. Ilang sandali pa, lumapit si Ramon. May hawak siyang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay tila isang maamong tupa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ampersand quote, Rog, may kailangan kang pirmahan, ampersand quote, sabi ni Ramon sa tonong malambing ngunit mapanlinlang.
Ampersand quote, tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking kanyang minahal at pinaglingkuran ng isang dekada. Ampersand quote, sigurado ka ba, Ramon? Na para sa akin talaga ito, ampersand quote, tanong ni Teresita, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng lupa. Ampersand quote, naman Teresita. Trust me. Kailan ba kita niloko? Ampersand quote, sagot ni Ramon, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng asawa, tila isang pangakong hindi kailanman matutupad. Inilapat ni Teresita ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit bago pa tumama ang tinta, narinig nila ang isang malakas na tunog ng kidlat sa labas, kasunod ng mabilis na pagpatay ng lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Sa gitna ng dilim, tanging ang mabigat na hininga ni Ramon at ang matalim na titig ni Teresita ang naiwan. Ang umaga ay dumating na may dalang amoy ng pinipritong tuyo at matapang na kape, ngunit para kay Teresita, ang hangin sa loob ng bahay ay tila napanis na. Habang abala siya sa paglilinis ng mga bintana, isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang tarangkahan. Lumabas mula roon si Lucia, suot ang isang matingkad na pulang bestido na tila humahamon sa maputlang paligid ng tahanan ng mga Valderrama. Ang bawat hakbang ni Lucia sa semento ay nagpapakita ng kanyang pulang talampakan ng sapatos, isang simbolo ng yaman na hindi kailanman maaabot ni Teresita sa pagtitinda ng kwek-kwek at lomi. Pagpasok ng babae sa sala, ang matapang at mabulaklak na halimuyak ng kanyang pabango ay agad na pumatay sa amoy ng klorinang gamit ni Teresita sa paglilinis. Iyon ang parehong amoy na nanunuot sa silid sa ospital, ang amoy ng pagtataksil. Ampersand quote, good morning, Teresita, ampersand quote, masiglang bati ni Lucia, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Ampersand quote, I hope ampersand apos, if not intruding. May mga kailangan lang kaming pag-usapan ni Ramon tungkol sa bagong investment, ampersand quote. Inilapag ni Lucia ang isang paper bag na gawa sa mamahaling papel sa ibabaw ng mesa. Ampersand quote, oh, these are the way, I brought some of it delicates. Silk ang mga ampersand apos, yan at sobrang mahal. I know you ampersand apos, re good at chores, kaya ikaw na ang mag-hand wash nito, ha? I don't ampersand apos, they trust the laundry shops with these, ampersand quote. Tiningnan ni Teresita ang paper bag sa loob niyon ay ang mga lasi na damit panloob na tila isang sampal sa kanyang pagkababae. Ampersand quote, business partner ka ni Ramon, ampersand apos, di ba? Bakit pati labada mo, rito mo dinadala, ampersand quote, ang tanong ni Teresita, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may talim na hindi maitatago. Ngumiti ng matamis si Lucia, isang ngiting sadyang ginawa upang manakit. Ampersand quote, well, Ramon insisted. Sabi niya, pamilya na ang turing niya sa akin. At ikaw naman, sanay ka na sa ganitong trabaho, ampersand apos, di ba? It ampersand apos, is your way of helping the family, ampersand quote. Sa sandaling iyon, itinaas ni Lucia ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok. Doon, sa kanyang daliri, kumislap ang isang singsing na may disenyong tila magkakaugnay na baging. Tumigil ang mundo ni Teresita. Iyon ang singsing na ibinigay sa kanya ni Ramon noong kanilang ika-5 anibersaryo. Ang singsing na kinuha ni Ramon 3 buwan na ang nakalilipas dahil kailangan daw nilang isalba ang kumpanya mula sa pagkalugi. Ampersand quote, maganda ba, ampersand quote, tanong ni Lucia nang mapansin ang titig ni Teresita. Ampersand quote, regalo ito ng isang ampersand apos, very special ampersand apos, person. Sabi niya, mas bagay daw ito sa mga kamay na hindi amoy bawang, ampersand quote. Huminga ng malalim si Teresita. Hindi siya kumibo. Kinuha niya ang paper bag at dinala ito sa labahan. Habang binubuhos niya ang tubig sa palanggana, narinig niya ang boses ni Lucia mula sa veranda, tila may kausap sa telepono. Ampersand quote, yes, I know. Malapit na, ampersand quote, ang pabulong na sigaw ni Lucia. Ang kanyang taglish ay puno ng kaba. Ampersand quote, konting tiis na lang. Kapag nakuha na ni Ramon ang pirma ng bruhang asawa niya, mababayaran ko na lahat ng utang ko sa inyo. Just give me more time, ampersand quote. Napatigil ang kamay ni Teresita sa pagkusot. Ang ampersand quote, business partner ampersand quote, na tinitingala ni Ramon at ng kanyang ina ay isa palang baon sa utang na nanggagamit lang ng ibang tao upang makabangon.
Bago matapos ang hapon, habang nililigpit ni Teresita ang mga gamit sa sala, may isang pirasong papel ang nalaglag mula sa folder na naiwan ni Lucia sa mesa. Pinulot niya ito. Hindi ito dokumento ng negosyo. Isa itong resibo mula sa isang sikat na jewelry store. Ang pangalang nakalagay bilang ampersand quote, buyer ampersand quote, ay Teresita Valderrama, ngunit ang ampersand quote, ship to ampersand quote, address ay sa condo unit ni Lucia. Isang malaking halaga ang nakacharge sa credit card na kinuha ni Ramon sa kanya noong nakaraang buwan para raw sa ampersand quote, emergency repairs ampersand quote, ng bahay. Nanginginig ang mga kamay ni Teresita habang binabasa ang bawat detalye. Hindi lang nila kinuha ang kanyang dangal, ginagamit nila ang kanyang sariling pangalan upang pondohan ang karangyaan ng kabit ng kanyang asawa. Sa labas, muling nagbabadya ang ulan. Ang langit ay unti-unting nagiging kasing itim ng mga lihim na kanyang natutuklasan. Ang init ng apoy mula sa kanyang munting kalan ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa kay Teresita, malayo sa nanunuot na ginaw ng kanyang sariling tahanan. Sa gilid ng kalsada, kung saan ang ingay ng mga sasakyan at ang amoy ng usok ay humahalo sa halimuyak ng ginisang bawang, doon nararamdaman ni Teresita na siya ay buhay. Ang kanyang gindang lomi, na malapot at puno ng sahog, ay tila isang yakap para sa mga taong pagod mula sa trabaho. Habang abala siya sa paghahanda ng isang mangkok, isang lalaking naka-Amerikana ang huminto sa harap ng kanyang kariton. Ang kanyang mga sapatos na balat ay makintab, tila hindi nababasa ng putik sa paligid. Bahagyang napaangat ang tingin ni Teresita. Ang mukha ng lalaki ay pamilyar, may bakas ng batang lalaking madalas niyang bigyan ng libreng pagkain 10 taon na ang nakalilipas. Ampersand quote, Aling Teresita. Kayo nga, ampersand quote, ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng galang. Ampersand quote, hindi ko malilimutan ang amoy na ito. Kahit saang restaurant ako magpunta, hinahanap-hanap ko ang luto ninyo, ampersand quote. Napatigil ang kamay ni Teresita. Ampersand quote, Gabriel. Ikaw na ba ampersand apos, yan, ay Rogue, ampersand quote. Ngumiti ang lalaki. Ampersand quote, Attorney. Gabriel Cruz na po ngayon, Aling Teresita. Ngunit sa harap ninyo, ako pa rin ang batang binigyan ninyo ng pag-asa noong wala akong pambili ng hapunan, ampersand quote. Umupo si Gabriel sa isang maliit na bangko sa tabi ng kariton. Habang humihigop ng mainit na sabaw, napansin niya ang pamamaga ng mga mata ni Teresita at ang paraan ng kanyang paghawak sa kanyang mga kamay na tila laging nanginginig. Ang talas ng kanyang paningin bilang isang abogado ay hindi nalilingid sa lungkot na pilit itinatago ng kanyang egg. Ampersand quote, Aling Teresita, parang may mabigat kayong dinadala, ampersand quote, seryosong sabi ni Gabriel. Ampersand quote, I heard stories about the Valderramas. Ang sabi nila, maayos ang takbo ng negosyo ni Ramon, pero nakikita ko ang kabilang panig ng katotohanan sa mga dokumentong dumadaan sa mesa ko, ampersand quote. Bahagyang nanghina ang tuhod ni Teresita. Inilapag niya ang sandok. Ampersand quote, ano ang ibig mong sabihin, Gabriel, ampersand quote. Ampersand quote, ang kumpanya ni Ramon ay tila isang bahay na gawa sa baraha, ampersand quote, mahinang paliwanag ni Gabriel, ang kanyang taglish ay direkta at walang paligoy-ligoy. Ampersand quote, they are manipulating funds, and worse, someone is using your name to sign documents that could put you in danger. It's like they're setting you up to be the fall guy kapag bumagsak ang lahat, ampersand quote. Naramdaman ni Teresita ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha, hindi mula sa kalan, kundi mula sa isang panibagong bugso ng katotohanan. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa kalsadang ito ay ginagamit ng kanyang asawa upang ibaon siya sa hukay. Ampersand quote, kailangan ninyo ng tulong, Aling Teresita, ampersand quote, pagpapatuloy ni Gabriel habang hinahawakan ang magaspang na kamay ng babae. Ampersand quote, hindi lang bilang pasasalamat sa mga libreng pagkain noon, kundi dahil ito ang tama. You are a woman of strength, but even the strongest walls can crumble if the foundation is rotten, ampersand quote. Isang patak ng luha ang hindi napigilang kumawala sa mga mata ni Teresita, ngunit agad niya itong pinunasan ng kanyang apron. Ampersand quote, hiya ang namamayani sa akin, Gabriel. Paano ko sasabihin sa mundo na ang taong pinangakuan kong mamahalin ay siya ring taong pumatay sa aking dangal, ampersand quote. Ampersand quote,
ang hiya ay hindi dapat maging bilangguan, Aling Teresita, ampersand quote, sagot ni Gabriel. Bago pa man makasagot si Teresita, isang pamilyar na busina ng sasakyan. Ano ito, Teresita? Nakikipagkita ka na ba sa ibang lalaki sa harap ng kariton mo? Ampersand quote, ang boses ni Ramon ay bumasag sa mahalumigmig na hangin ng hapon, puno ng malisya at lason. Hindi na tinag si Gabriel. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang coat, at tiningnan si Ramon ng diretso sa mga mata. Ang katahimikan ng abogado ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ang sigaw ng asawa ni Teresita. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gabriel, humakbang si Teresita sa gitna. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling pawis na humahalo sa amoy ng usok, isang paalala ng kanyang araw-araw na pakikibaka. Ampersand quote, Ramon, siya si Gabriel. Ang batang tinutulungan ko noon pa, ampersand quote, ang boses ni Teresita ay malumanay, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging isang masunuring asawa, isang maskarang kailangan niyang isuot upang mabuhay. Ampersand quote, nagkataon lang na napadaan siya rito para humigop ng lomi. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano sa harap ng mga suki ko, ampersand quote. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Ramon. Ampersand quote, abogado na ang batang pinapakain mo ng libre. Baka naman tinuturuan ka na niyan kung paano magnakaw sa kumpanya ko. Halika na, uwi, ampersand quote. Sa pilitang hinila ni Ramon ang braso ni Teresita patungo sa sasakyan. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata ni na Teresita at Gabriel. Isang mabilis na tango mula sa abogado ang nagbigay ng hudyat, mag-ingat ka. Tandaan mo ang itinuro ko. Pagdating sa bahay, ang tensyon ay kasing talim ng isang kutsilyo. Hindi pa man nakakapagpalit ng damit si Teresita, inihain na ni Ramon ang mga dokumentong hindi niya pinirmahan kagabi dahil sa pagkawala ng ilaw. Sa tabi niya, si Doña Celestina ay nakaupo sa kanyang trono sa sala, humihigop ng mainit na Earl Grey tea na ang bango ay tila sumasakal sa hininga ni Teresita. Ampersand quote, permanan mo na ampersand apos, yan Teresita. Huwag mo nang pairalin ang pagiging matigas ang ulo, ampersand quote, utos ni Doña Celestina habang hindi tumitingin sa kanyang dukon. Ampersand quote, ginagawa ito ni Ramon para sa kinabukasan nating lahat. Kung wala kami, nabulok ka na sa bangketa, ampersand quote. Lumapit si Teresita sa mesa. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Naalala niya ang bulong ni Gabriel, kapag pinilit ka nilang pumirma, baguhin mo ang isang stroke sa iyong pirma. Gawin mong walang bisa ang dokumento nang hindi nila napapansin. Kinuha ni Teresita ang ballpen. Sa loob ng kanyang isipan, mabilis na tumatakbo ang mga numero ng buwis at utang na nabanggit ni Gabriel. Habang nagsusulat, isang matamis at huwad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ampersand quote, syempre naman, Ramon. Para sa pamilya natin ito, ampersand apos, diba, ampersand quote. Pinanood ni Ramon ang bawat galaw ng kamay ni Teresita. Nang matapos ang huling pirma, mabilis niyang hinablot ang folder, tila isang hayop na nakakuha ng kanyang biktima. Hindi niya napansin ang maliit na pagbabago sa buntot ng letra sa pangalan ng kanyang asawa. Ampersand quote, mabuti naman at natauhan ka na, ampersand quote, sabi ni Ramon habang papasok sa kanyang opisina. Naiwan si Teresita sa sala kasama ang kanyang biyenan. Lumapit siya at kinuha ang tasa ng tsaa upang muling lagyan ito ng mainit na tubig. Habang ibinubuhos ang tubig, napansin ni Teresita ang isang sulat na nakaipit sa notebook ng matanda. Bahagyang nakalabas ang dulo nito, maiselyo ng isang kilalang law firm na hindi kay Gabriel. Ampersand quote, nga pala, Teresita, ampersand quote, simula ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakakilabot. Ampersand quote, malapit na ang kaarawan ko. Magkakaroon tayo ng malaking handaan dito sa bahay. Dadating ang lahat ng matataas na tao sa lipunan. Gusto ko, ikaw ang magluto ng lahat. Lahat, Teresita. Ayaw ko ng catering. Gusto ko, maramdaman nila ang ampersand apos, pagmamahal ampersand apos, mo sa pamilyang ito, ampersand quote. Tumigil ang pagbuhos ng tubig ni Teresita. Alam niya ang ibig sabihin nito, isang gabi ng pagpapahiya sa kanya sa harap ng maraming tao, kung saan itatrato siyang alipin habang si Lucia ay nagniningning sa tabi ni Ramon. Ampersand quote, masusunod po, Mama, ampersand quote, sagot ni Teresita, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa refleksyon ng matanda sa tubig ng tsaa.
Sa ilalim ng kanyang katahimikan, isang bagong plano ang nagsisimulang mabuo, isang planong mas matapang kaysa sa kahit anong lomi na kanyang nailuto. Ang kusina ay naging isang hornuhan ng pagdurusa para kay Teresita sa mga araw na sumunod. Ang maalinsangang singaw mula sa naglalakihang kaldero ng hamonado at menudo ay humahalo sa kanyang hininga, tila dahan-dahang sumasakal sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang likod ay paalala ng bawat taon na ibinigay niya sa pamilyang Valderrama. Mga taong ngayon ay naghahanda na siyang ilibing ng buhay sa sarili niyang tahanan. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang bata mula sa palengke ang dumating upang ihatid ang mga huling sangkap na kanyang ipina-order. Ampersand quote, Aling Teresita, pinapabigay po ni Atty. Gabriel. Sabi niya, espesyal na pampalasa raw po ito para sa inyong niluluto. Ampersand quote, bulong ng bata habang iniabot ang isang maliit na garapon ng paminta. Nang buksan ni Teresita ang garapon sa isang sulok, hindi lang itim na paminta ang kanyang nakita. Sa ilalim niyon ay nakabaon ang isang maliit at itim na kagamitan, isang recording device na kasing liit ng buto ng pakwan. Mabilis niya itong itinago sa kanyang bulsa, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang tambol sa gitna ng digmaan. Maya-maya pa, ang tunog ng mabibigat na hakbang ni Ramon ay pumasok sa kusina, kasunod ang matitinis na tawa ni Lucia. Ang dalawa ay tila walang pakialam sa presensya ni Teresita. Ang amoy ng mamahaling tabako ni Ramon at ang mabulaklak na pabango ni Lucia ay sumalakay sa bango ng kanyang mga niluluto. Ampersand quote, Oh in by God, Ramon, the kitchen smells so. Palengke, ampersand quote, ang maarteng reklamo ni Lucia habang kumakapit sa braso ng lalaki. Ampersand quote, can ampersand apos, we just have the party catered. I mean, look at her, she ampersand apos, so dumi na, ampersand quote. Humarap si Ramon kay Lucia at hinaplos ang pisngi nito, sa harap mismo ni Teresita na kasalukuyang nagmamasa ng harina para sa bibingka. Ampersand quote, hayaan mo na, honey. Matatapos din ito. Kapag nakuha na natin ang gusto natin, hindi mo na kailangang makita ang dumi na ampersand apos, yan. Konting tiis na lang para sa ating future, ampersand quote. Napahigpit ang hawak ni Teresita sa harina. Isang butil ng luha ang hindi niya napigilang kumawala at pumatak sa maputing masa. Ngunit sa halip na humikbi, kinuha niya ang kanyang maduming basahan, pinunasan ang kanyang pisngi ng mabilis, at nagpatuloy sa pagmamasa ng mahigit na lakas. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko, ito ay ang katahimikan ng isang bulkan bago ang pagsabog. Nang sumapit ang gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng dilim, dahan-dahang lumabas si Teresita sa kanyang silid. Bitbit ang kagamitang binigay ni Gabriel, maingat siyang lumapit sa pintuan ng opisina ni Doña Celestina. Doon, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan at ni Lucia. Inilapit niya ang recording device sa siwang ng pinto. Ampersand quote, sigurado ka ba na malinis ang pagkakalipat ng mga ari-arian, Lucia? Ampersand quote, tanong ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Ampersand quote, of course, tita. Once she signs the final papers tomorrow during the party, everything will be under Ramon ampersand apos, at name, ampersand quote, sagot ni Lucia na may kasamang malupit na hagikik. Ampersand quote, and the best part. We already have the documents to prove na ninanakawan niya ang kumpanya ni na Ramon. We will frame her for estafa. Pagkatapos ng party, instead of her bed, sa malamig na selda siya matutulog, ampersand quote. Ampersand quote, mabuti, ampersand quote, ang malamig na tugon ng matanda. Ampersand quote, kailangang mawala ang mansang ampersand apos, yan sa pangalan ng mga Valderrama. She ampersand apos, as just a common servant after all. She should know her place, ampersand quote. Napakapit si Teresita sa pader. Ang kanyang buong mundo ay tila nayanig. Hindi lang nila kukunin ang kanyang bahay at pera, nais din nilang sirain ang kanyang dangal at ikulong siya habang buhay. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa bintana, naging sanhi ng marahas na paghampas ng isang kurtina sa kagamitang hawak ni Teresita. Muntik na itong mahulog sa sahig. Sa loob ng silid, napatigil ang pag-uusap ng dalawang babae. Ampersand quote, sino ampersand apos? Yan, ampersand quote, ang matalim na sigaw ni Doña Celestina. Ang bahay ng mga Valderrama ay nagmukhang isang palasyo ng ginto sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, ngunit para kay Teresita,
ang bawat liwanag ay tila isang mata na humuhusga sa kanyang bawat galaw. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng litson ay sapat na sana upang magbigay. Ang tawanan ni Ramon at Lucia ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Teresita habang siya ay umiikot bitbit ang isang mabigat na tray ng alak. Ampersand quote, "Look at our ampersand apples, hostess ampersand apples. Tonight, everyone, ampersand quote." Ang parinig ni Lucia sa kanyang mga kaibigan, sapat na malakas upang marinig ng lahat. Ampersand quote, "Ramon ampersand apples, the family is so charitable, ampersand apples, diba?" Kahit ang kanilang ampersand apples, made ampersand apples, ay binibigyan nila ng chance na makihalubilo sa ganitong ka-grand na event to bad, the smell of garlic just one ampersand apples, ye go away, ampersand quote. Isang mahinang tawanan ang sumunod. Namula ang mukha ni Teresita, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Hanggang sa isang sandali, habang papadaan si Teresita sa harap ni Lucia, sadyang iniunat ng huli ang kanyang paa. Ang pagkawala ng balanse ni Teresita ay naging sanhi ng pagtapos ng isang baso ng pulang alak sa mamahaling sapatos ni Lucia. Ang tunog ng pagbagsak ng baso sa makinis na sahig ay tila hudyat ng isang malaking trahedya. Ampersand quote, "Levi shoes. Do you know how much this cost? You stupid woman," ampersand quote, ang sigaw ni Lucia, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ampersand quote, "Teresita. Ano ba ang nangyayari sa iyo?" Ampersand quote, lumapit si Ramon, hindi upang tulungan ang kanyang asawa, kundi upang ipakita ang kanyang pagpanig. Ampersand quote, "Lumuhod ka. Linisin mo ang sapatos ni Lucia ngayon din," ampersand quote. Napatigil ang buong paligid. Ang mga mata ng mga matataas na tao sa lipunan ay nakatuon kay Teresita. Ramdam niya ang lamig ng natapong alak sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Doña Celestina, umaasang may matitira pang kahit katiting na awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pangutya sa mga mata ng matanda. Ampersand quote, "Linisin mo, Teresita. Iyan ang dapat mong gawin bilang utang na loob sa pamilyang ito," ampersand quote, ang malamig na utos ni Doña Celestina. Dahan-dahang lumuhod si Teresita. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig. Sa gitna ng kanyang pagluhod, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang apoy ng determinasyon. Habang pinupunasan niya ang sapatos ni Lucia, gamit ang kanyang sariling panyo, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat ng bahagya. Isang lalaking naka-Amerikana, isa sa mga bisitang hindi niya kilala, ang yumuko at nagkunwaring tutulungan siyang tumayo. Ampersand quote, "Take this," ampersand quote, bulong ng lalaki sa isang boses na kasing talim ng bakal. Inilagay nito ang isang maliit na puting card sa kanyang palad. Ampersand quote, "You ampersand apples, we're not alone in this fight," ampersand quote. Mabilis na itinago ni Teresita ang card. Nang matapos ang gabi at ang huling bisita ay nakaalis na pagod na pumasok si Teresita sa kanyang silid. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, hinarang ito ni Ramon. Ampersand quote, "Huwag ka nang pumasok dyan," ampersand quote, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi. Ampersand quote, "Inilipat na namin ang mga gamit mo sa storage room sa likod ng kusina. Dito na matutulog si Lucia simula ngayon. Sabi ko naman sa iyo, kailangan mong matutong lumugar," ampersand quote. Tiningnan ni Teresita ang kanyang asawa. Sa loob ng silid na iyon, nakita niya ang maleta ni Lucia na nakabukas na sa ibabaw ng kanilang kama. Ang kanyang sariling mga alaala ay itinapon na tila mga basura. Ampersand quote, "Salamat, Ramon," ampersand quote, ang tanging sagot ni Teresita, isang sagot na nagpatigil kay Ramon dahil sa kawalan ng takot dito. Ampersand quote, "Salamat sa pagpapakita sa akin kung gaano kadumi ang kinalalagyan ko," ampersand quote. Ang bodega ay amoy alikabok, lumang pahayagan at amag. Walang bintana ang maliit na silid na ito sa likod ng kusina, tanging ang singaw ng lupa mula sa sementadong sahig ang nagbibigay ng lamig na tumatagos hanggang sa buto ni Teresita. Ang kanyang mga gamit, ang iilang piraso ng damit na itinira sa kanya, at ang mga gamit sa pagluluto, ay nakatambak sa isang sulok, tila mga basurang pilit na itinago sa paningin ng mga tao. Sa labas, narinig niya ang tunog ng ulan na humahampas sa bubungang lata. Hindi ito ang tunog ng isang payapang gabi, kundi ang hagupit ng bawat patak na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sampal ng tadhana.
Ngunit sa loob ng bodegang iyon, sa gitna ng kadiliman, nakaupo si Teresita sa isang lumang kahoy na upuan. Ang kanyang mga mata ay hindi namumula sa pag-iyak. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa gabing ito, ang Teresita na marunong magtiis, ang Teresita na naniniwala sa ampersand quote, utang na loob, ampersand quote, ay pumanaw na kasabay ng mga basyong bote ng alak sa basurahan. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa ilalim ng kanyang damit ang maliit na recording device. Isang mabilis na pagpindot sa gilid niyon at muling umalinggaw ang boses ni Lucia at Doña Celestina, ang plano nilang ipakulong siya, ang tawanan nilang puno ng pangungutya. Pinakinggan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa bawat salita ay maukit sa kanyang utak, hindi bilang sakit, kundi bilang gasolina para sa kanyang puot. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na garapon ng pampalasa na kanyang dala. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal, isang manipis na ginto na matagal nang nawalan ng ningning. Inihulog niya ito sa loob ng garapon. Ang tunog ng bakal na tumama sa salamin ay tila isang hatol na wala ng balikan. Ang lasa ng kanyang pagsasama kay Ramon ay kasing pait na ng abo. Ampersand quote, everything is ready, Aling Teresita, ampersand quote. Nanggaling ang boses mula sa isang maliit na radyong nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Si Gabriel iyon. Gamit ang isang lihim na frequency, nagawa nilang mag-usap nang hindi dumadaan sa telepono na maaaring i-monitor ni Ramon. Ampersand quote, nakuha ko na ang lahat ng records mula sa bangko, ampersand quote. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses sa Taglish ay puno ng determinasyon. Ampersand quote, the fraud is undeniable. Ang mga dokumentong pinapirmahan nila sa iyo ay ginawa nating ampersand apos, void ampersand apos, dahil sa maling stroke ng pen na itinuro ko. They think they own your assets, but in reality, they just signed their own arrest warrants, ampersand quote. Huminga ng malalim si Teresita. Ampersand quote, ang ebidensya ng tax evasion ni Ramon? Nasaan na, ampersand quote? Ampersand quote, it ampersand apos, I with the Bureau of Internal Revenue, DIVS, as we speak. Ang ampersand apos, special guest ampersand apos, sa party kagabi ay isang undercover agent na ipinadala ko. He witnessed how they treated you, and more importantly, he saw the lifestyle they lead using the money they did ampersand apos, I declare. Ampersand quote. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresita, ngunit ito ay isang ngiting walang kasing pait. Ampersand quote, mabuti. Gusto ko, sa oras na isipin nilang nakamit na nila ang lahat, doon nila mararamdaman ang pagbagsak ng lupa sa kanilang ibabaw. Ampersand quote. Ampersand quote, one more thing, Teresita, ampersand quote, dagdag ni Gabriel. Ampersand quote, kailangan mong magtiis ng kaunti pa. They will push you to the edge tomorrow morning. Pipilitin ka nilang umalis sa bahay na iyan ng walang dala. Let them. Let them feel that they won, ampersand quote. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, Gabriel, ampersand quote, sagot ni Teresita habang nakatingin sa siwang ng pinto kung saan sumisilip ang liwanag mula sa kusina. Ampersand quote, sanay na akong mawalan. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong sila naman ang maiiwang hubad sa gitna ng kalsada, ampersand quote. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng marahas na pagbukas ng pinto ng kusina. Ang boses ni Ramon ay narinig na sumisigaw ng kanyang pangalan, puno ng inis at utos. Ampersand quote, Teresita. Nasaan ka? Bakit hindi pa handa ang kape ni Lucia? Bilisan mo, ampersand quote. Dahan-dahang tumayo si Teresita. Inayos niya ang kanyang lumang uniforme. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Bawat hakbang niya patungo sa pinto ay may kasamang bigat ng 1,000 galit na nakatago. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Ramon na nakatayo roon, ang mukha ay puno ng pagmamataas. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang napaatras si Ramon. May kakaiba sa tingin ni Teresita, isang lamig na hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Ampersand quote, handa na ang lahat, Ramon, ampersand quote, ang sabi ni Teresita sa isang boses na kasing patag ng sahig ng bodega. Ampersand quote, lahat-lahat, ampersand quote. Ang sinag ng araw na pumasok sa maliit na siwang ng bodega ay tila isang maputlang daliri na humahaplos sa mukha ni Teresita. Ngunit para sa kanya, ang umagang ito ay hindi hudyat ng bagong pag-asa,
kundi ang simula ng huling yugto ng kanyang pagbabalat kayo. Inayos niya ang kanyang buhok ng gulo-gulo, hinayaan ang kanyang mga balikat na bumagsak, at isinuot ang mukha ng isang babaeng tuluyan ng winasak ng tadhana. Sa kusina, ang amoy ng masarap na bakon at bagong ampersand coat. Pinanood ni Ramon ang kanyang asawa na maihalong pandidiri at pagkainis. Para sa kanya, si Teresita ay tila isang sirang kagamitan na kailangan na lang itapon. Ampersand coat, bilisan mo na riyan. Pagkatapos mo rito, pumunta ka sa bangko. May mga kailangan kang i-withdraw na cash para sa pambayad sa mga supplier. Alam mo na ang gagawin, ampersand coat. Ampersand coat, opo, Ramon, ampersand coat, ang mahinang sagot ni Teresita. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapis, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na susi. Pagkatapos ng almusal, nang umalis na si Ramon para sa opisina at si Donna Celestina ay abala sa kanyang mahabang paliligo, mabilis na pumasok si Teresita sa kanyang silid sa bodega. Mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sako ng harina, inilabas niya ang isang lumang lata ng biskwit. Sa loob niyon ay ang kanyang tunay na kayamanan, hindi ginto, hindi alahas, kundi mga lukot na 20 pesos, 50 at 100 piso. Iyon ang bawat sentimong itinago niya mula sa kanyang pagbebenta sa kalsada sa loob ng maraming taon. Ang bawat papel ay may amoy ng usok, pawis at pag-asa. Binilang niya ito ng mabilis. Sapat na ito upang makapagsimula muli. Gamit ang isang lumang cellphone na binigay ni Gabriel, nagpadala siya ng mensahe, ampersand coat, nakalipat na ang ipon ko sa ligtas na lugar. Handa na ako sa susunod na hakbang, ampersand coat. Bumalik siya sa kusina upang tapusin ang kanyang mga gawain, ngunit hindi niya napansin na si Lucia ay nakatayo na pala sa may pintuan, nakasandal sa hamba habang pinaglalaruan ang kanyang bagong manicure na kuko. Ampersand coat, you know, Teresita, you ampersand apos, surprisingly quiet today, ampersand coat, puna ni Lucia, ang kanyang mga mata ay tila isang ahas na nagmamasid sa kanyang biktima. Ampersand coat, usually, the wife would be screaming or crying. Pero ikaw, you ampersand apos, we're just cleaning. It's suspicious, you know, ampersand coat. Ampersand coat, wala na po akong luhang ititira, Ma'am Lucia, ampersand coat, ang sagot ni Teresita nang hindi tumitingin. Ampersand coat, gusto ko na lang pong matapos ang lahat ng ito, ampersand coat. Ampersand coat, good. Because once you sign those papers later, you can finally go back to where you belong, in the gutters, ampersand coat, sabi ni Lucia bago tumalikod at umalis patungo sa sala. Nang sumapit ang tanghali, nagpanggap si Teresita na pupunta sa palengke. Ngunit sa halip, mabilis siyang nagtungo sa likod ng bahay kung saan naghihintay ang isang bata. Iniabot niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga kopya ng mga dokumentong palihim niyang kinuha mula sa opisina ni Ramon kagabi. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ng isang kakaibang ingay mula sa kanyang silid sa bodega. Ang tunog ng mga gamit na hinahalukay at itinapon. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Bumulaga sa kanya si Lucia, hawak-hawak ang isang maliit na maletang kahoy na mailumang kandado, ang maletang iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ina. Ampersand coat, what is in here, Teresita? Ampersand coat, ang tanong ni Lucia, ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman. Ampersand coat, is this where you ampersand apos, rehiding the money you stole from Ramon? I knew it. You ampersand apos, we're not as innocent as you look, ampersand coat. Ampersand coat, huwag ninyong hawakan ampersand apos, yan. Gamit iyan ng nanay ko, ampersand coat, ang sigaw ni Teresita, ang kanyang maskara ng pagiging mahina ay bahagyang nalamatan. Ampersand coat, oh please. Let's see what ampersand apos, the inside, ampersand coat, sabi ni Lucia habang pilit na kinakalikot ang kandado gamit ang isang matulis na bagay. Sa isang marahas na pagpihit, ang lumang kandado ay bumigay at ang takip ng maleta ay bumukas. Nanlaki ang mga mata ni Lucia, inaasahang makakakita ng mga alahas o pera. Ngunit ang bumulaga sa kanya ay mga bagay na hindi niya inaasahan. Ang laman ng maleta ay hindi nagniningning na ginto o makapal na pera na inaasahan ni Lucia. Sa halip, ang bumulaga sa kanya ay ang amoy ng lumang naptalina, ang alikabok ng nakaraan, at ang mga alaala ng isang buhay na tila basura para sa kanya. Isang lumang binyagan na damit na naninilaw na sa kalumaan,
isang kupas na litrato ng isang babaeng may matamis na ngiti, ang nanay ni Teresita, at isang asul na kwaderno na may mga pahinang pun ng sulat kamay. Ampersand quote, ito lang. Trash, ampersand quote, ang singhal ni Lucia, ang kanyang mukha ay namimilog sa dumi at inis. Inihagis niya ang binyagang damit sa sahig, tinatapakan ito ng kanyang mamahaling sapatos nang hindi man lang tinitingnan. Ampersand quote, I searched this dirty room for this. You are so pathetic, Teresita. Inaasahan ko na may itinatago kang yaman, but your life is as cheap as this suitcase, ampersand quote. Naramdaman ni Teresita ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib nang makita ang damit ng kanyang pagkabata na nadudumihan sa ilalim ng paa ni Lucia. Ngunit sa halip na sumigaw, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa asul na kwaderno na hawak na ngayon ni Lucia. Ampersand quote, ibigay ninyo sa akin ampersand apos, yan, ampersand quote, ang pakiusap ni Teresita, ang kanyang boses ay sadyang ginawang nanginginig. Ampersand quote, kwaderno lang ampersand apos, yan ang mga utang ko sa palengke. Walang halaga ampersand apos, yan sa inyo, ampersand quote. Ang takot sa boses ni Teresita ay tila isang pabuya para kay Lucia. Mas lalong humigpit ang hawak ng babae sa kwaderno. Ampersand quote, oh, really? If it's not important, why are you so scared? Baka nandito ang listahan ng mga perang kinukupit mo kay Ramon, ampersand quote. Mabilis na binuklat ni Lucia ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga hanay ng mga petsa at numero. Sa bawat pahina, nakalista ang bawat sentimong ibinigay ni Teresita kay Ramon sa loob ng 10 taon, mga perang kinita niya sa pagtitinda na ipinambayad sa utang ng kumpanya, sa mga gamot ni Donna Celestina, at sa bawat luho ng pamilyang Valderrama na hindi nila kayang bayaran. Ngunit sa pinakahuling pahina, may isang dokumentong nakaipit. Isa itong sulat kamay na kasunduan, may pirma ni Ramon na nagsasabing ang lahat ng perang ibinigay ni Teresita ay ituturing na ampersand quote, loan ampersand quote, sa kumpanya na may kaukulang interes. Ampersand quote, what is this? Ampersand quote, ang tanong ni Lucia, ang kanyang taglish ay bahagyang nawala ng kumpiyansa. Ampersand quote, Ramon signed this. Impossible, ampersand quote. Ampersand quote, iyan ang katotohanan na ayaw ninyong makita. Ampersand quote, ang sabi ni Teresita, ang kanyang boses ay unti-unti nang bumabalik sa normal na lakas. Ampersand quote, hindi ako ang may utang sa pamilyang ito. Sila ang may utang sa akin. At ang bawat pirma ni Ramon dyan ay legal at may saksi, ampersand quote. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Lucia, bagaman ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ampersand quote, you think this piece of paper can save you? This is just a scrap of trash. Sisirain ko ito ngayon din, ampersand quote. Susubukan sana ni Lucia na punitin ang papel, ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng isang mabilis na paghinto ng sasakyan sa labas ay naging sanhi ng kanyang pagtigil. Ang pintuan ng bahay ay marahas na bumukas, at ang boses ni Ramon ay narinig na sumisigaw mula sa sala, puno ng takot at pagkalito. Ampersand quote, Mama. Lucia. Nasaan kayo, ampersand quote, ang sigaw ni Ramon. Mabilis na lumabas si Lucia mula sa bodega, bitbit pa rin ang asul na kwaderno, habang si Teresita ay sumunod ng may malamig na katahimikan. Nadatnan nila si Ramon sa sala, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Ampersand quote, Ramon, what's happening? You look like you saw a ghost, ampersand quote, ang tanong ni Lucia. Ampersand quote, ang accounts ang lahat ng corporate accounts natin sa bangko frozen. Ampersand quote, ang boses ni Ramon ay halos pabulong na sa takot. Ampersand quote, sinubukan kong mag-transfer ng funds para sa huling settlement ng lupa, pero hinarang ng bangko. Sinasabi nila na may kasong ampersand apos, financial fraud ampersand apos, at ampersand apos, tax evasion ampersand apos, na isinampa laban sa akin, ampersand quote. Nabitawan ni Lucia ang asul na kwaderno sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa makinis na tiles ay tila hudyat ng pagguho ng kanilang mundo. Tumingin si Ramon kay Teresita, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at nagsisimulang galit. Ampersand quote, Teresita anong ginawa mo? Ampersand quote, ang tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Sa gitna ng sala, sa harap ng kanyang asawa at ng kabit nito,
dahan-dahang yumuko si Teresita at pinulot ang kanyang asul na kwaderno. Pinagpag niya ang alikabok niyo nang may dahan-dahan, tila isang napakahalagang kayamanan. Ampersand quote, hindi ko ginawa ito, Ramon, ampersand quote, ang sagot ni Teresita habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Ampersand quote, Valderrama, ang mga dokumentong hawak mo ay walang halaga sa harap ng batas. Ang bawat pirma ni Teresita sa mga papeles na iyon ay maisadya at maliit na pagbabago, isang ampersand apos, intentional discrepancy ampersand apos, na ginagawang ampersand apos, void ampersand apos, ang bawat pahina. At ang mas malala para sa iyo, ang kumpanya mo ay kasalukuyang sumasailalim sa ampersand apos, foreclosure ampersand apos, dahil sa hindi nababayarang utang sa bangko na matagal mo nang itinatago, ampersand quote. Namilog ang mga mata ni Lucia. Ang kanyang makinis na balat ay tila naging abo sa putla. Mabilis siyang humakbang palayo kay Ramon, ang kanyang pulang bestido ay tila isang babala ng panganib. Ampersand quote, wait, I have nothing to do with this, ampersand quote, ang sigaw ni Lucia, ang kanyang taglish ay puno ng desperasyon. Ampersand quote, Ramon told me everything was legal. I mean, I'm just if consultant, ampersand apos, diba? You can ampersand apos, say involve me in his financial mess, ampersand quote. Tiningnan ni Teresita ang babaeng minsang umapak sa kanyang binyagang damit. Ampersand quote, consultant, Lucia. O ang taong gumamit ng pangalan ko para kumuha ng mga mamahaling alahas at condo unit, ampersand quote, inilabas ni Teresita ang ampersand apos, promissory note ampersand apos, mula sa asul na kwaderno. Ampersand quote, permado mo ito, Lucia. Ang bawat sentimong winaldas mo gamit ang credit card ko ay nakalista rito bilang utang mo sa akin. At ayon sa batas, ako na ngayon ang may-ari ng lahat ng kagamitang binili mo, ampersand quote. Nabitawan ni Lucia ang kanyang mamahaling designer bag ang bawat pangarap niyang makapasok sa mataas na lipunan ay gumuho sa isang iglap, tila isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Samantala, si Donna Celestina ay unti-unting napaupo sa kanyang paboritong sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang perlas na kwintas, ang huling simbolo ng kanyang peking dangal. Ampersand quote, Teresita anak ampersand quote, ang gumaralgal na boses ni Donna Celestina, sinusubukang gamitin ang huling alas ng kanyang pagkukunwari. Ampersand quote, huwag mong gawin ito sa amin. Kami ang pamilya mo. Inalagaan ka namin. Ang pamilyang Valderrama ay ang tanging nagbigay sa iyo ng halaga. Isipin mo ang ampersand apos, utang na loob ampersand apos, mo sa akin, ampersand quote. Lumapit si Teresita sa kanyang biyenan. Hindi siya yumuko. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, ang kanyang anino ay bumabalot sa matanda. Ang amoy ng tsaa at mamahaling pabango ni Donna Celestina ay tila naging amoy ng napanis na pagkain sa kanyang pang-amoy. Ampersand quote, ang ampersand apos, utang na loob ampersand apos, ko ay nabayaran ko na sa loob ng 10 taon ng pagiging alipin sa bahay na ito, ampersand quote, ang bawat salita ni Teresita ay kasing talim ng isang punyal. Ampersand quote, binayaran ko iyon ng bawat patak ng pawis ko sa kalsada, ng bawat gabing hindi ako natutulog dahil sa pag-aalaga sa inyo, at ng bawat sampal ng pangungutya na tinanggap ko. Ngayon, ang utang na iyon ay bayad na. At ang natitira na lang ay ang utang ninyo sa batas, ampersand quote. Inilabas ng isang pulis ang mga posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay naging hudyat ng katapusan. Nilapitan nila si Ramon na tila isang rebultong nawalan ng buhay. Ampersand quote, Ramon Valderrama, isinasampa ang kasong large-scale estafa at falsification of public documents laban sa iyo, ampersand quote, ang deklara ng opisyal. Ampersand quote, Teresita. Mag-usap tayo. Irog, patawarin mo ako, ampersand quote, ang pagmamakaawa ni Ramon habang hinihila siya palabas ng mansyon. Ngunit hindi na siya nakuha pang tingnan ni Teresita. Hinarap ni Teresita si Donna Celestina, na ngayon ay wala nang ibang magawa kundi ang panoorin ang kanyang tinitingalang bahay na isa-isang nilalagyan ng ampersand apos, sequestration notice ampersand apos, ng mga otoridad. Ampersand quote, ang bahay na ito, mama, ampersand quote, ang mahinang sabi ni Teresita, ampersand quote, ay hindi na sa inyo. Binili ko ang ampersand apos, mortgage ampersand apos, nito mula sa bangko gamit ang lahat ng ipon ko mula sa kalsada.
Maaari na kayong umalis. Dalhin ninyo ang inyong mga perlas, dahil iyan na lang ang tanging naiwan sa inyong karangyaan. Ampersand quote. Sa gitna ng kaguluhan, ang katahimikan ni Teresita ang pinakamalakas na tunog sa buong silid. Pinanood niya ang kanyang mga kaaway na isa-isang kinakalagkad palayo ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay unti-unting naging magaan. Ang amoy ng luto ni Teresita na naiwan sa kusina ay tila nagdiriwang, hindi dahil sa tagumpay ng paghihiganti, kundi dahil sa pagbabalik ng dangal ng isang babaeng minsan nang binaliwala. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang mabigat na presensya ng panlalait at ang nakakasakal na amoy ng peking dangal. Ang bawat sulok ng bahay ay nilalagyan na ng mga dilaw na tape ng mga otoridad, at ang mga mamahaling muebles na dati ay sumisimbolo sa kapangyarihan ni Doña Celestina ay isa-isang itinatala para sa subasta. Sa gitna ng malaking sala, nakatayo si Teresita. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blusa, malinis at maayos. Wala na ang kanyang lumang apron. Sa kanyang tabi, si Atty. Gabriel Cruz ay tahimik na naghihintay, ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon. Ampersand quote, tapos na ang lahat, Aling Teresita, ampersand quote, mahinang sabi ni Gabriel. Ampersand quote, the papers are signed. The bank has officially foreclosed the property and your claim as a major creditor has been recognized. You have enough to start 1,000 lives, ampersand quote. Tumango si Teresita, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Ampersand quote, gusto ko muna siyang makita, Gabriel. Sa huling pagkakataon, ampersand quote. Sa loob ng isang malamig at madilim na interrogation room sa presinto, nakaupo si Ramon. Wala na ang kanyang makisig na hitsura. Ang kanyang polo ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na nauwi sa desperasyon. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Teresita, agad na nagliwanag ang mukha ni Ramon, isang liwanag na hindi nanggaling sa pag-ibig, kundi sa huling pagkakataon ng pangmamanipula. Ampersand quote, Teresita. Erog, ampersand quote, ang sigaw ni Ramon, susubukan sana niyang abutin ang kamay ng asawa, ngunit hinarang siya ng rehas. Ampersand quote, patawarin mo ako. Alam mo namang mahal kita, ampersand apos, di ba? Naligaw lang ako ng landas. Si Lucia siya ang may kasalanan ng lahat. Ginayuman niya ako. Teresita, bawiin mo ang kaso. Magmakaawa ka kay Gabriel. Tayong dalawa magsisimula tayo ulit. Ipapangako ko, magiging mabuti akong asawa, ampersand quote. Tiningnan ni Teresita ang lalaking kanyang minahal ng higit sa kanyang sarili sa loob ng 10 taon. Nakita niya ang bawat lamat sa karakter ni Ramon, ang kanyang kahinaan, ang kanyang kawalan ng paninindigan. Ampersand quote, ang pag-ibig, Ramon, ay hindi isang negosyo na maaari mong inegotiate kapag nalulugi ka na, ampersand quote. Ang boses ni Teresita ay patag, walang kahit anong galit, na siyang mas masakit para kay Ramon. Ampersand quote, 10 taon akong nabulag sa ampersand apos, utang na loob ampersand apos, na ibinabato ninyo sa akin. 10 taon akong naniwala na ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging asawa. Pero nung gabing narinig ko ang plano ninyo sa ospital doon namatay ang Teresita na kilala mo, ampersand quote. Ampersand quote, Teresita, please. Isipin mo si Mama. She's old, she can ampersand apos, survive in a shelter, ampersand quote, ang pagmamakaawa ni Ramon. Ampersand quote, ang mama mo ay nasa pangangalaga na ng mga social workers, ampersand quote, tugon ni Teresita. Ampersand quote, ibinigay ko sa kanila ang halaga ng mga perlas na iniwan niya. Sapat na ampersand apos, yun para sa kanyang pananatili roon. Iyon ang huling utang na loob na babayaran ko, ampersand quote. Tumayo si Teresita. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng dignidad. Ampersand quote, wag mo na akong tawaging ampersand apos, erog ampersand apos, Ramon. Dahil ang salitang iyon ay hindi nararapat sa isang taong ang tanging alam ay gamitin ang puso ng iba para sa sariling interes, ampersand quote. Paglabas ni Teresita sa presinto, nagsisimula na namang pumatak ang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng basang-basa na tumatakbo sa gitna ng baha bitbit ang isang dermos ng lomi. Binuksan niya ang isang malaki at matibay na itim na payong. Tumingin siya sa kanyang mga paa,
Nakasuot siya ng bagong pares ng mga sapatos na balat, matatag at hindi tinatagos ng tubig. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay may kasamang tunog ng katiyakan. Hindi na siya natatakot sa putik o sa lamig ng ulan. Sa kabilang kalsada, nakita niya ang isang gusali na kasalukuyang kinukumpuni. Isang malaking sinboard ang inilalagay sa itaas.